Good morning mga kabakal. Ngayon pala ay pupunta kami ngayon sa site doon sa binisit natin na harvester. Doon kami magtatrabaho siguro mga isang linggo. Ayan, nagre-ready na yung gamit. Ready na rin yung mga gamit na dadalhin. Good day mga kabakal. Ito nga, busy na naman umagang umaga para maghanda ng mga gagamitin, mga tools na dadalhin. Siyempre, pagkasabak ka ng gera, kailangan kumpleto ang gamit. Yan, check upan natin yung mga tools na gagamitin natin mga kabakal. Pumunta na kami mga kabakal ng aking kasama. Yan, kumpare ko. Welder din siya, kaya siya yung tumulong sa akin dati before ako nakapag-abroad ng Saudi. Ngayon, kinuha ko naman siya para maging alalay ko kasi umuwi na rin siya galing Pinas. Galing ibang bansa. Ayan, dito na tayo sa site. Ayusin natin. Tama na yan, ta. Mainito na dyan. May mga tools ka dyan. Tanggal. Matanggal pa ko ka, mali out. Malinig na eh. Wow! Pinarubaan ko na. Pinarubaan mo na pala. Grabe na pala dyan pa diyo. Yan ang mga re-repairanta. Yan mga parts na yan nalapa na. Puro lang tapal. Malinig na baga. Malinig na baga. Malinig na sa baba, oh. Wala lang putik. Wala si mga yabi mo pa din. Kaya nga rin mapunan tala ng sarong side na niyo. Yan na nga mga kabakal, sinasabi ko na sa aking kumpare yung mga sira na aayusin natin, yung mga parts na bulok na kailangan talaga palitan na yan. Sabi nga niya sa akin kung ano daw yung maganda, yun ang gawin. Kaya siyempre, since na ako ang gagawa, ako ang bahala. Lahat yan, papalitan ko yan, buo. Stainless lalagay natin para matibay na. Kasi dyan talaga yan nasisira. Unang nasisira kasi yung palay na inahanin nila basa, minsan basa. Kahit nasabing hindi basa, yung mga tira-tirang mga alikabok, yung mga dumi, yan. Tawag dito sa Bicol naman yung mga ata, yon uhot, yon tawag sa Bicol sa amin. Yan ang nakakasira talaga sa mga bakal. Ito yung bakal nito is ano lang naman, mga kabakal, ang size lang naman ng mga plates na ginamit nito is black sheet lang naman na 0.8 kasi kaya sobrang nipis. Kaya talagang sa loob ng 7 taon ng harvester na to, talagang bulok na siya. So talagang ito na yung time na niya para pagandahin ulit siya. Sabi ko nga sa aking kumpare, talagang gaganda yan pag napaayos mo ulit. Lalo na kung gagamitin natin is mga stainless ang materyales. Pero sabi niya, hindi natin siya ipo-full stainless kasi nakakatakot naman talaga pag full stainless lang. So ang gagawin natin dito mga kabakal, yung parts na mga sira, yung mga bulok na talaga, yung laging nabubulok, yun ang uunahin natin, lalagyan ng parts ng mga stainless na materyales. Yan, lahat yan mga kabakal, papalitan natin yan ng buo. Time-lapse na tayo mga kabakal. Yan, makikita nyo, ginagawa namin, binabaklas na namin isa-isa yung mga party ng harvester para mabaklas namin tong harap, mapaghiwalay. Kasi sa loob nyan, nandyan nakalagay yung saligsigan sa Bicol, yung pinagbugaan ng palay para malinis dyan sa loob na yan. Kaya talagang itong parts na to is bulok na, kaya kailangan palitan. Yan, makikita nyo na may alalay kami dyan, isa tao ng kumpare ko yan. Siya nag-a-assist sa amin sa mga kailangan namin. Yan, mahirap talaga pag may gamit na ganitong bulok na, tapos magastos na talaga to mga kabakal. Kung tutusin, talagang mapapagastos na sila dito. Pero kung tutusin naman, bawing-bawi naman sila sa gastos. Biruin mo sa loob ng 7 taon, magkano na kaya kinita ng ganitong harvester. Yung sabi nila is meron na daw tong kapalit, kaya bawing-bawi na yung gastos nila dito. Sa ano naman kasi sa
experience ko naman pag ano ka ng harvester, yung mga maintenance, kailangan kasi sa maintenance yan is masinop ka talaga mag-maintenance para hindi ka basta-basta masiraan. Hindi yung puro ka lang gamit, pagkatapos wala na, iiwan mo lang sa gilid ng yung bahay. Kailangan pag may gamit kayong ganito, mga heavy equipment, kailangan alagaan nyo talaga kasi ang buhay nito, langis at grasa. Gagawan natin ng bago yan. Pagandahin natin ito. Ito